Naku po mga kababayan, pagbalimbing ni Yorme Isko, ipinagtanggol nga ba ni Boss B? Banat ba kabayan? Naku. Matatandaan kasi natin mga kababayan no, na itong si Yorme Isko ay nag-guest sa Vox Populi ng SMNI. At naku po mga kababayan, na hot seat itong si Yorme. Di ba mga kababayan? At yung mga sagot niya ay naku po, tila hindi nagustuhan ng madla mga kababayan. Lalong-lalo na yung ibang mga banateros kabayan. Di po ba? Tila mga kababayan, nahuli itong si Yorme na bumabalimbing na nga. Naku po mga kababayan no? Matatandaan din kasi natin mga kababayan na itong si Yorme at Bongbong Marcos ay tila ba'y lagi na nagsasama kabayan. Di ba? Kamakailan lang kabayan, namigay pa sila ng sakong bigas mga kababayan. Ang tag 10 kilos lang pala yun kabayan. Di ba? Yung ilalsa-alsa pa ng ating Pangulong Bongbong. Naku po mga kababayan. No? Kaya eto si Boss B Barnat Bay, tila ba'y ipinapaliwanag niya kabayan kung anong klaseng pagbalimbing itong ginawa ni Yorme Isko. Eto, pakinggan natin kabayan. Pero sa ito pong araw na to ay kakaibang ating vlog kasi alam nyo mga kababayan, kahapon na-interview natin si Yorme, si Isko Moreno. Yes po, Boss B. At maraming nag-react. May nag-react mula sa mga kampo ng Kakampuet, Tama. sa mga kampo na Bangag, at syempre meron din sa mga Duterte supporter. Ngayon, pag-usapan natin, Sige po. ano ba nangyari? Yes, Bakit ito na gano'n kabayan. ang sagot ni Yorme? Bakit gano'n ang kanyang naging tono at sinasabi niya? Alam mo, ganito lang po yan kasimple. Ipapaliwanag ko sa inyo Sige po. para mas maunawaan ninyo. Kasi, bigyan natin ng konteksto ang lahat ng bagay. Sabi nga, di ba? Kailangan malaman mo ang konteksto para mas maunawaan mo yung mga nangyayari. O di kaya, maunawaan mo ang isang libro, hindi pa pwedeng kukuha ka lang ng isang pahina at dun mo babasahin at i-interpret mo na yun. Dapat you have to see the whole context of that book. Diba? Yung buong libro, kailangan malaman mo konteksto. Bigyan ko muna kayo ng isang maikling pagbibigay konteksto sa bawat tao na naandun. Una, sino ho ba yung tao na andun? Una, ito po yung Banateros. Yep. Yung mga Banateros, alam nyo naman po na kami po ay talagang solidong maka-Duterte. Hindi nyo po mapapagkailayan. We love and we admire the Duterte brand of leadership. Ibig sabihin, solido po kami sa Duterte family. Siyempre, alam naman natin yan kabayan, di ba, na itong Banateros na pinangunahan ni Boss B Banat Bay kabayan ay talagang solid Duterte to sila. Di ba? Doon at hanggang ngayon kabayan. At siyempre, alam din natin kabayan na itong sila Boss Banat Bay ay itong si Yorme Isko kabayan ay di ba, sinusuportahan nila. Di ba po kabayan? Kaya ngayon, tila ba'y hot seat ng konti itong si Boss Banat Bay mga kababayan, no? Dahil yung mga ibang DDS nagre-react kabayan. Di ba? Dahil ika nga itong si Yorme ay noon sinusuportahan nila. Di ba kabayan? Sinusuportahan nila Boss Banat Bay itong si Yorme Isko noon. Tapos ngayon, nako po, tila ba'y nag-iba ang ihip ng hangin ni Yorme kabayan, no? Di ba? Pero in fairness sa mga Banateros, mga babayan, grabe yung kanilang tanungan kay Yorme kabayan. Di ba? Talagang si Yorme ay pinagpawisan mga kababayan ng mga tanong. Di ba? Grabe. Kaya tila ba'y hindi talaga nakasagot ng diretso doon si Yorme Isko kabayan. Tila ba'y inililihis niya ng konti, no? Di ba? Lalo na sa tanong niya, sino yung suportahan niya ngayong 2028 kabayan?
Pambihira. Kaya eto, tuloy tayo mga kabayan. Bakit ko nasabing family? Kasi kahit po sa community ng mga Duterte supporter, iba-iba naman din po ang pananaw. Tama. Iba-iba Boss din B. po ang masasabi nating katapatan. Meron dyan, hindi naman talaga totally tapat sa mga Duterte. Correct. Ito, sila po ay tapat doon sa mga politikong sumusuporta sa Duterte. Pero meron din dan talagang solidong Duterte. Siyempre. Katulad po namin Hmm. na nung 2022 election, nakinig kay Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin yan? Kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, nagtiwala kami. At hindi niya inendorso si Marcos, nagtiwala kami doon. Kaya kami nag-isko. Tama. Bakit? Namili kami doon sa mga natitirang Pangulo. Tinimbang namin. Ngayon, masasabi ba natin na kami po ay solidong isko niyan? Hindi Yan. po. Yan. Kami po ay Duterte. At Nice one, Boss B. Buti na lang mga kababayan, no? Klarong-klaro na. Na sila balat ba yung mga kababayan ay hindi pala talaga solid isko. Diba? Kung baga mga kababayan, last option na lang nila si Yorme Isko noon, no? alam po yan ni Yorme. Alam po yan ni Isko. Si Isko ay naging kaibigan na rin namin. Nakita rin naman niya sa amin yung loyalty sa mga Duterte at naging tapat kami nung kami nangangampanya para sa kanya. Kasi alam niya na kami po'y binatikos kaliwat kanan ng mga Tama kabayan. napunta kay Bangag Tama. nung time ng 2022. Marami sa inyo nagalit sa Banateros, Correct. mga umalis kababayan. sa aming channel, ngunit bumalik dahil kami po'y nag-iskot, hindi kami nagbangag. Ngayon, sino pa Iba yun mga kababayan, no? Nung pinagdaanan nila Buspan at Bay yung panahon na yon. Grabe, yung subscriber nila nun mga kababayan ay nagsialisan talaga. Diba kasi itong sila Balat Bay talagang tinitira si Bongbong Marcos kabayan Ayaw nila na tila ba'y makatandem ni BP Sara noon mga kababayan. Dahil ika nila kabayan, si Tatay Digong ay nagbabala na noon tungkol kay Pangulong Bongbong natin ngayon kabayan na isa talagang weak leader, which is napatunayan naman ngayon mga kababayan, di po ba? Talagang weak nga yung Pangulo natin. ang nandun sa studio? Hmm. Walang iba kung hindi si Isko. Tama. Si Isko naman, never naman niyang kinlame siya ay Duterte supporter. Nako. Never naman niyang kinlame na siya ay DDS. Siguro lang po mga kababayan, no, yung ikinagalit ng mga ibang DDS kasi itong si Yorme Isko noon mga kababayan, di ba may sinabi siya tungkol sa mga Marcos mga kababayan. Nagbitaw siya ng mga matitinding salita na magdanakaw o ganon-ganon mga kababayan, di ba? And still ngayon, nako, nagsama na mga kababayan, di po ba? Tapos di pa niya masabi na si Bongbong ay dawit sa nangyayaring malaking korupsyon ngayon kabayan. Yun lang yung tila ba'y kinagalit mga kababayan, which is obvious naman, di ba, na itong si Marcos ay may kinalaman tapos sabihin mong wala, chismis lang kabayan. Hindi po ba yan yun? Yan yung kinagalit mga kababayan kung nakita nyo lang yung interview nila mga kababayan, mismong ibang banateros dyan tila ba'y na-shock sa sagot ni Yorme kabayan. Di ba? Siya po ay may sariling partido. Siya po ay sarili. Sa katunayan, nung kampanya 2022, tumakbo siya laban sa anak ni Pangulong Duterte. So meron siyang sariling community. Correct. Masasabi nating followers. Hindi ho siya Duterte supporter. Tama. Hindi rin ho Tama siya yan. Marcos supporter. Siya po ay sarili niya. Para sa sarili niya at Tama. sa sarili lang niya. Kasi nga, siya po ay may sariling leadership, kind of leadership. May sarili po siyang community.
May sarili ho siyang partido. So para siya sa sarili niya at doon sa kanyang nasasakupan. Bigyan ko lang kayo ng konteksto. Sige po. Pangatlo, sino ang nandun sa loob ng interview ng Vox Populi? Pangatlo, yun po ay SMNI. Ano Correct. po ba ang SMNI? SMNI, although they support Duterte o Pangulong Duterte, but they are media. Ibig Tama, sabihin, tama kabayan. naglalakad ng balita at katotohanan. Ano ibig sabihin yan? They have to be in the middle ground. They have to be, masasabi nating, hindi nagja-judge back at sila po ay pumapagitna. Kaya nga kung papansinin ninyo, kahit to si Tiangco na hindi naman Duterte supporter, kamag-anak pa ni Marcos, at alam nating may matinding allegiance sa iba, ay ini-interview po namin. Tama. Si Isko, alam din po nila na hindi naman Duterte supporter yan. Wala naman yan sa PDP. Bakit kami pinayagi? Ano kasi, Boss B, yung tila ba ikinakainis ng mga DD supporter ngayon mga babayan, di ba noon itinaas ni Yorme Isko yung kamay ni VP Sara kabayan, di po ba? Sa Maynila, di ba? Pinapunta ni Yorme. Tila ba isa din yun sa nakahatak ng boto mga kababayan. Di po ba? Tapos may tila panumpa pa si Yorme noon kabayan, di po ba? Di ba? Tapos yung mga banat niya, syempre, sa mga Marcos kabayan. Di po ba? And then ngayon, eto na kabayan, ang nangyari, tila ba'y nag-iiba na yung pananaw ni Yorme Isko tungkol kay Pangulong Bongbong kabayan, di po ba? Yun lang yun, di ba mga kababayan, yung tila ba ikinakakainis, di ba, ng mga taga-suporta ng mga Duterte kay Yorme Isko. Di ba? Gaya kay Manny Pacquiao kabayan. Di po ba? Sinabi niya, tahasan pa niyang sinabi noon na itong Marcos ay magnanakaw na pamilya, tsada-tsada, ano pa yan. Pero, pagdating ng araw mga kababayan, naku po, itong si Sen Manny ay kumampe kay Bongbong Marcos kabayan. Yung logic na ganun, di po ba mga kababayan? Na tila ba'y yung issue is yung paninindigan kabayan. Yun. Hindi, bakit tayo natatawa? Hindi mga kababayan, yun yung issue yung paninindigan Diba? Sana naman yung sinagot ni Orme nung tanongin na may kinalaman ba itong si Pangulong Bongbong sa korupsyon natin ay diba? Di ganun yung sagot niya. Hopefully kabayan, Diba? Tila ba'y nakikita ng mga Duterte supporters na pinagtakpan tuloy ni Yorme Isko itong si Bongbong kabayan. Di po ba? Yun lang yun Di ba mga kababayan? Pero itong pinagsasabi ni Boss B, banat pa yung mga kababayan, is my point naman din po. Di po ba na itong si Yorme noon pa talaga ay hindi ito maka-Duterte. Diba? Interview. Kasi nga, SMNI is a media entity. Therefore, they have to be in the middle. They have to be, masasabi nating, kailangan nilang maghatid ng balita. In-interview namin si Yorme sa kadahilan ng gusto naming malaman kung ano ang ginagawa niya para sa Maynila na maaaring makatulong sa buong bansa. Yan po ang dahilan. Para malaman namin anong programa niya sa kalagitnaan ng krisis. So therefore, this is not about national politics. But also, since the title of our show is Vox Populi, therefore we have to read some comments from our viewers who happen to be a Duterte supporter. At tinanong namin siya
Yorme, ano masasabi mo sa ganito? Ano masasabi mo sa ganyan? Dahil nga, Vox Populi yun. Boses ng mamamayang Pilipino. Kailangan magtanong sa kanya. Correct. So we have to address the elephant in the room. Anong ibig sabihin nun? Tulad ng Elephant. issue ng balimbing, tulad sa Wala, issue ng kabayan. kung ano-ano pa. Mm. Kung ibang taong ini-interview yun, hindi papayag sa ganun. Pero dahil nga may bayag si Yorme, ganun din si Tiangco, may bayag din, humaharap sa Banateros. Correct. Kasi sa Banateros, hindi pa pwedeng scripted. Mhm. Hindi pa pwedeng hindi namin tatanungin ang dapat namin tanungin. Kahit nga po kaalyado natin, o sabihin, pareho natin ng pananaw sa buhay, tinatanong namin ng diretsyo. We play the devil's advocate, ika nga. Ibig sabihin, we have to ask everything because it is about the opinion of the guest. It's not about our opinion. Kaya nga, maraming nagalit na Duterte supporter din. Kesyo, bakit daw ba namin pinapanigan si Yorme? Bakit ba namin Yun, kabayan. binigyan ng boses si Yorme? Mhm. Bakit ba na? Basta, maraming mga Duterte supporter na alam mo yun, nagagalit. Ito lang yun, mga kababayan. Maging open-minded tayo. We have to listen to every political views. As a matter of fact, sa totoo lang, ako ilang beses ko na sinuggest. Sabi ko, gusto ko maka-interview ng mga nasa kabilang kanto. Totoo to Sinasuggest ko sa mga bossing doon, baka pwede natin ayain si ganito. Si halimbawa, si Ontiveros. Pag may issue si Dilima, sabi ko, gusto ko ma-interview si Dilima. Pag may issue si Trillanes, gusto ko ma-interview si Trillanes. Bakit? Because I want to listen and have a healthy arguments with them. Also with Yorme. Kaya nga, di ba, sinabi namin on the spot, sinasabi namin na kami man ay magkakaibigan, kami nila Yorme, magkakaibigan, magkakakilala, we supported him, it doesn't mean we believe and we support his opinion. That is his opinion. Opinion niya yan Tama, kabayan. Diba? So, yung mga nagagalit na Duterte supporter, huwag tayo magalit. Makinig tayo. Hindi mga kababayan, hindi naman, di ba, as in galit na galit. Tila ba'y nainis lang mga kababayan, di po ba? Kasi, noon mga kababayan, yung tumakbo itong si Yorme, di ba? Tahasan pa niyang itinaas yung kamay ni BP Sara at proud na proud pa mga kababayan. Di ba? At binira niya yung mga Marcos, kabayan. Yun ang biggest issue mga kababayan di ba? Kung si Yorme mga kababayan ay, di ba, di niya tinitira noon yung Marcos, di ba? Which is understandable ngayon mga kababayan. Okay. Pero nagbitiw itong si Yorme ng mga mabibigat na salita noon mga kababayan na tila ba ngayon wala na, hindi na panindigan mga kababayan. Di ba? Ultimo nga, di ba, mastermind ng flood control. Tila ba'y chismis lang daw yun ayon kay Yorme mga kababayan Yun yung yung ikinainis ng mga taga-suporta ng mga Duterte, kabayan. Di ba? Yun lang yun kabayan. Okay lang yan, sila Dilima, sila sino pa yan? Sila Ontiveros mga kababayan, alam naman natin na DDS haters yung mga talaga mga kababayan noon at hanggang ngayon mga kababayan, di po ba? Pero itong si Yorme, ang daming mga kababayan ni Yorme, naniniwala kumbaga. Di ba? Na mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero ngayon, naku po, yun lang, tila ba'y unti-unting na nahuhubaran si Yorme, kabayan. Di ba? Diba mga kababayan? Pero, mga kababayan, yung sa akin lang naman, baka
hindi may ano, baka game plan talaga yan ni Yorme kabayan. Para syempre, yung budget nila sa Maynila mga kababayan ay, di ba, mabigyan siya. Kumbaga, kasi kapag kumalaban ka sa administrasyon ngayon kabayan, ay naku po, panigurado na bokya ka kabayan, di po ba? Baka strategy yan ni Yorme Isko. Di po ba mga kababayan? Pero ano kasi mga kababayan, yung mga binitawang salita ni Yorme habang ini-interview siya ng mga banateros ay naku po, tinapay. Nakakainis pakinggan mga kababayan. Di ba? Noon ang tapang-tapang ni Yorme na patikusin ng mga Marcos. Di ba? Tapos ngayon, tila ba wala na, mga kababayan. Bakit ganun ang opinion niya? Kasi ganito yan. Ito. Huwag na huwag tayong gagaya sa mga ayaw natin. Halimbawa, pinklawan. Ang mga pinklawan, sarado na isip niyan. Ang mga pinklawan, namumuhay yan sa bubbles. Ano ibig sabihin nun? Para bagang silang nandun sa isang bilog ng bubbles. Sila nagpupurihan, sila sabay-sabay na bumabana sa Duterte supporter without even listening to the arguments of the other side. Alam mong tawag sa ganun? Fanatic. Ama. If you do not listen to the other side or to the kabilang bakod, ang mangyayari sa'yo, magiging makitid ang isip mo. Kasi, feeling mo lagi ka lang tama. Feeling mo lagi ka lang merong idea. Na walang pwedeng magbago. Yan yung mga kakampoings, di ba, mga kababayan? Na let me educate you. Di ba? Yan yung mga ugali nila mga kababayan, di po ba? Lalong-lalo na pag nalaman nilang hindi ka sumuporta sa kanilang gustong ipasok dyan mga kababayan. Halimbawa si Mama Leni. Tapos isa kang artista, ay naku po. Talagang ika-cancel ka nila mga kababayan. Di ba? Ganyan sila mga kababayan. Di po ba talagang tama ang sinabi ni Boss B na saradong-sarado yung kanilang utak kabayan. Tingnan nyo naman si Miss Lovely Granada. Di po ba mga kababayan? At lalong-lalo na yung si Attorney Falses na kahit mali ay, naku po mga kababayan, hinahype niya. Ang bihira talaga kabayan. Bago dito. Mamamatay na ako dito sa idea kong to. Mamamatay na ako sa paninindigan ko ito. Huwag ganun. Di ba? Sa katunayan, marami nang namatay sa ganyan. Ako. Maraming mga Pilipinong naniniwala sa pamahiin dahil yun ang tinuro sa atin nung panahon ng mga Kastila. Na hanggang ngayon bitbit pa rin yung kalintikan na at marami na pahamak dyan. Bakit? Halimbawa, pupunta sa Middle East yung mga Pilipino na nagtatrabaho, mga OFW, dahil meron silang mga ritual na kinalakihan ko na ito, maglalagay ako ng asin, magaganto ako, maglalagay ako ng bawang para hindi makapasok ang mga demonyo, mga ganyan-ganyan, di ba? Ano nangyari? Nadedemanda sila. Kasi that kind of culture sa Middle East, it's a witchcraft. And witchcraft is punishable under their law. Dahil nga sa yun ang kinalakihan mo, ayaw mo nang baguhin yun. Dahil pinaniniwalaan mo, whether, kasi alam, sagot natin lagi is, ano bang masama kung sundin ko to? Pinaniniwalaan ko pamahiin. Yun ang nangyari sa kanila. Marami sa kanilang nakulong. So what do I mean? Anong kinaugnayan yan sa politika? Sa politika, ganun din tayo. Dahil stick na tayo doon sa, hindi, basta Duterte ko, hindi ako makikinig sa ibang tao. Mali yun, mga kababayan. Hindi, nakikinig naman mga kababayan, no? Pero ito kasing issue ni Yorme Isko mga kababayan ay ulit-ulitin natin mga kababayan. Yung ikinainis o ikinagalit ng mga DDS ay yung paninindigan kabayan. Diba? Yun lang yun eh. Diba mga kababayan?
Buti sana kung si Mayor Isko ay di nagbanat noon sa pamilya Marcos at hindi niya itinaas yung kamay ni BP Sara, mga kababayan. Di ba? Kung baga lumalabas ngayon, mga kababayan, ay naku po, itong si Yorme ay manggagamit din pala. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Which is si BP Sara ay, di ba, nangangailangan pa yan ng tulong, di ba? Sa grabe ba naman ang pagsubok na dinaanan niya ngayon, mga kababayan, di po ba? Di ba? At yung mga syempre taga-suporta ni BP Sara nung pagtaas ng kamay ni Yorme ay nag-e-expect sila, kabayan, na pag nanalo itong si Yorme bilang mayor ng Manila ay syempre tutulungan itong si BP Sara, kabayan. Sorry natawa tayo ng konti, mga kababayan, kasi ano ngayon yung nangyayari ngayon, baliktad. Sorry po, Boss B, ay opinion ko lang to, Boss B, Boss Banat Bay. Nako. Sorry po, mga kababayan, yun yung personal na opinion natin, mga kababayan, kasi di ba? Umaasa tayo na itong si Yorme ay kahit papano ipagtanggol itong si BP Sara, kabayan. Yun yung point dyan, mga kababayan, di po ba? Mali. Bakit? How would you know that you are on the right track, you are on the right principle, and you are supporting the right person if you do not know the wrong principle? If you do not know the wrong person, how would you support and know that it is right yung iyong sinusuportahan? Kasi nga, sarado na isip mo. Pag sarado na isip mo, it's the ending of knowledge. Naku po. So what do I mean? Kailangan magkaroon ka ng bukas na pag-iisip. Di ba? Pero kung tayo yung tinatanong ni Boss B, mga kababayan, syempre bukas yung ating pag-iisip, di ba po, mga kababayan? Ikaw, kababayan, bukas ba ang pag-iisip mo? Syempre bukas yan, kabayan, di ba? Pero in terms talaga dito sa issue ni Yorme, ay naku po. Babalik na naman tayo, mga kababayan, sa paninindigan, kabayan, di ba? Yun lang naman di ba? Yun lang yung ikinainis talaga ng mga taga-suporta ng mga Duterte dito kay Yorme Isko, kabayan. Diba? Yun pa lamang sinabi ni Yorme Isko na yung mastermind si Pangulong Bongbong ay isang chismis lang. Naku po. At maintindihan mo, tama pa ba itong aking sinusuporta? Tama pa ba itong aking tinatahak na pinaglalaban? Tama. Doon mo mapapatunayan at doon nalalakas ang iyong prinsipyo. Which is tama naman, kabayan, si Boss B. Nakita namin na si Yorme ay para talaga sa Maynila. Ang puso niya sa Maynila. Kami, doon namin naunawaan yung tindi ng kind of leadership ni Pangulong Duterte. Yun. Si Pangulong Duterte, even he is a mayor of Davao City. Lumaki siyang mayor of the Davao City. But nung naging presidente siya, lumawak ang kanyang pagmamahal sa bayan. As a matter of fact, if you would remember, si Pangulong Duterte burned the flag of Singapore dahil doon sa pagbitay sa isang kababayan natin. Siyempre, mga kababayan, wala na talagang makakatulad dyan kay Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, number one, may paninindigan, mga kabayan. Kung ano yung sinasabi niya noon, ay naku po, talagang pinanindigan niya, kabayan. Diba? Tulad ng war on drugs. Diba? Sinabi niya noon na talagang patayan to pag di kayo tumigil sa pagdodroga. Ano ngayon? Diba? Ginagawa niya. Sorry mga kabayan, natawa tayo. Tapos itong si Yorme Isko, kabayan, yun lang. Yun lang, kabayan, di po ba? Kung, di ba, ihambing mo, yun lang kabayan Di ba?
Ang bihira kasi kung kinainis din natin mga kababayan, no? Personal opinion ko kabayan, yung sinasabi ni Yorme Isko na tila ba yung Pangulong Bongbong ay walang kasalanan, malinis na malinis. Chismis lang yung mga inaakusa sa kanya. Doon tayo tila ba'y na ano kabayan eh. Ang bihira kabayan, di ba? Suportado pa naman natin itong si Yorme Isko kabayan, di ba? Dahil ano eh, yung itong si Yorme mga kababayan is, in fairness, may salita naman din kabayan, di po ba? Gaya ng mga nahuhuli dyan sa Manila, di po ba? Talagang ipinapatawag niya talaga yan. Pero sa issue na to, kay Pangulong Bongbong, tila ba'y dito na nagkaanuhan mga kababayan. Correct me if I'm wrong, but I remember it was the flag of Singapore. Mayor pa lang siya nito. Doon makikita mo ang kanyang perspective national. Di ba? Pang-national na kahit mayor. Ngayon, bakit ganun to si Isko Moreno? Ibig bang sabihin, talagang mababaw siya at yung Maynila lang ang kanyang iniisip? For now, I think he is the best person to lead Manila. But for now, I think doon na siya mag-focus. Huwag na siyang tumakbong national. Bakit? Correct. Hindi pa pang national ang kanyang brand of leadership. For now. For now. Tama. But maybe sa pagdating ng panahon, after niyang mag-grow, lumawak, at mapaunlad ang Maynila, maybe he is worthy to be the next president. Maybe. Maybe pero sa akin mga kababayan ito kasing mga pinagsasabi ni Yorme ngayon mga kababayan ay panigurado, nakatatak na yan mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Diba? Gaya ni Manny Pacquiao kabayan. Diba? Nakatatak na. Tapos isa pa si Kuya Will mga kababayan. Diba? Sabi niya noon kabayan, diba? Na talagang solid siyang Duterte. Si Kuya Will kabayan. Tapos nung eleksyon na mga kababayan, ay naku po, tila ba'y bumahag yung buntot ni Kuya Will kabayan, tila ba'y nagdual na. Diba? Di na niya napanindigan yung sinasabi niya na solid talaga siyang Duterte kabayan. Diba? Kaya yun, si Kuya Will, talo mga kababayan. Diba? Kaya yung issue talaga dito is yung paninindigan kabayan. Ito na yung bago diba? Kailangan hindi dual, hindi na mamangka sa dalawang ilog mga kababayan. Di po ba? Yun yung issue diba? That I will only judge kung may magagawa siyang maayos sa Maynila. Kasi ngayon, he's the best, I think, sa Maynila. Tama. Among all the mayors in Maynila, I think he is the best. In fairness naman po mga kababayan, kay Yorme Isko. Kaya isa din sa tinitingnan natin dito mga kababayan is baka ito talagang si Yorme, game plan niya itong pinagagawa na to mga kababayan. Diba? Para makaambon siya ng suporta sa administrasyon kabayan, di po ba? Kasi alam naman natin yung Manila kabayan, yung pinaggastusan yan. Di po ba? Talagang nangangailangan ng pera. Kaya itong si Yorme, kaya tila ba'y pasimpleng mga kababayan, sumuporta ika na sa Pangulo. Ganun po ba mga kababayan? So tingin nyo kabayan, ganun din po ba yung may naisip din po kayo bang ganyan? Na nilalaro lang ni Yorme itong si Bongbong? Or totohanan na talaga? Diba kabayan? Kasi alam naman natin pag di mo sinusuportahan ngayon yung administrasyon at panigurado, kawawa ka. Diba kabayan? Lang naman yung sa atin kabayan di na natin to patatagalin itong sinasabi ni Boss B. Kasi alam naman natin na itong si Boss Banat Bay mga kababayan ay
kahit papano ay ikinaklaro niya yung mga sinasabi ni Yorme Isko, mga kababayan. Dahil may pinagsamahan sila Boss Banat Bay at si Yorme. Kaya mga kababayan, maiintindihan natin itong si Boss B na may konting pagtatanggol or itatanggol niya si Yorme Isko, kabayan. Di po ba? Hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa iyong suporta. Huwag niyong kalimutan naman, kabayan, na i-share yung video natin at saka like na din, mga kabayan. At huwag niyong kalimutang i-subscribe din si Boss Banat Bay, mga kababayan. Idol natin yan, syempre. Mga Banateros Brothers, mga kababayan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa suporta. Mabuhay po kayo, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFWs. At syempre, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Naway mag-ingat po kayo palagi at huwag kalimutang magdasal sa ating pong may kapal, kabayan. Saludo po sa samay ng Pilipinas at sa mga Pilipino dyan sa abroad.